Our today's devotion, the fullness of His grace. Romans chapter 5 verse 1 to 11 is our scripture reading and I hope basahin po natin. And key verses natin this morning is 2 Peter chapter 1 verse 2 and 3. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to the glory and virtue. I remember one story na meron pong mag-asawa na sila ay nabubuhay sa isang farm. Ang farm po nila hindi naman po ganun kagandahan, ngunit sila ay kumikita na rin upang enough upang sila ay makasurvive. And eventually, binenta ho nila yung kanilang farm sa isang developer. And then, yung nagmamayari na po ng farm, ang kanya pong ginawa ay hinukay po niya yung lupa. At na-discover po niya na ang lupain na yon ay punong-puno ng napakaraming langis na nagkakahalaga ng millions and millions of dollars. So, imagine, yung mag-asawa na sila ay nabubuhay ng ilang taon sa lupain na yon at na-miss nila yung kanilang kayamanan dun po sa ilalim ng lupa. So, I would like you to see in this simple illustration na marami rin hong mananampalataya na hindi nila naiintindihan kung gaano sila kayaman. Hindi nila naiintindihan kung gaano kalawak yung yaman na meron sila dahil sa Panginoon Jesucristo. Dahil alam po natin na kay Jesus ang lahat ng bagay. Siya ang walang hanggang kayamanan ng karunungan at kaalaman at lahat ng mabuting bagay. So the moment na tinanggap mo si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas, ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Lahat ng bagay sa Diyos ay iyong natanggap. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung katugunan ng Diyos, yung ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Wala ka ng pangangailangan pa. What I am trying to say, hindi nagkukulang ang Diyos sa iyong buhay. Wala ka ng pagkukulang. Sapagkat yung hindi masukat, yung nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos ay available sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. So sa lahat ng iyong pinagdadaanan, trials man yan, meron ka may mga decision or anumang mga challenges sa iyong buhay, you can trust Jesus, you can trust God na hindi ka nagkukulang. So, bakit ka mabubuhay sa buhay na ikaw ay may galit sa iyong puso, merong pait sa iyong puso? Bakit ka mabubuhay ng merong selos? Bakit ka mabubuhay na merong pananaghili? Bakit ka mabubuhay na maraming hinanakit sa buhay na ito? At hindi mo na-enjoy ang buhay ng Panginoon, lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. So I would like you to realize in this devotion na because of Jesus Christ in your heart, meron ka na ng lahat ng bagay. So imagine, again, yung sinabi ni Apostle Peter, grace and peace be multiplied unto you. Sumagana ang biyaya at kapayapaan ng Diyos through the knowledge of God and of Jesus our Lord. And verse number 3, according as His divine power, so by the power of God, hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. So imagine na sa biyaya ng Diyos, lahat ng bagay ay meron ka. I'm not saying ikaw ay yayaman. I'm not saying ikaw ay lahat ng material na bagay ay masasamsam mo sa mundong ito. That is not what I am trying to say in this message. Ang gusto kong maintindihan mo, because of Jesus Christ na nasa sa iyo, wala ka ng kulang pa sa iyong buhay. Siya ang iyong contentment. Siya ang iyong satisfaction. Siya ang iyong kayamanan. Siya ang iyong katugunan. Siya ang iyong kalakasan, si Jesus. So yakapin mo ng buong buo yung buong biyaya ng Diyos sa iyong buhay. At mabuhay ka ng masagana. Ipamuhay mo ang buhay na Jesus because the Lord Jesus or God nais niyang makita sa iyong buhay at sa pamamagitan ng iyong buhay ang ating Panginoon Jesucristo. Mabuhay ka sa plano ng Panginoon. So I hope na ikaw na naligtas sa biyaya ng Diyos ay mabuhay ka rin na niyayakap mong kanyang biyaya. Mabuhay ka sa kapangyarihan ng Diyos. If you can say today na hindi mo kaya magbago and there are sins in your life na hindi mo ma-overcome, yung mga temptation na lagi ka nag-give in sapagkat iniisip mo na hindi mo kaya, that's not true. Kaya mo yan mapagtagumpayan by the grace of God.
So yakapin mo ang biyaya ng Panginoon sa iyong buhay at walang temptation, walang trials and challenges na hindi mo mapagtatagumpayan. So I hope we realize and we experience and we trust that the grace of God sa ating buhay ang ating walang hanggang kayamanan. Lord God, this morning I embrace the fullness of your grace. And Lord, sa inyong biyaya ako'y tatayo, ako'y maninindigan, at papayagan ko ang biyaya mo, O Diyos, sa aking buhay, na siyang kumilos upang maranasan ko ano man ang inyong plano, masunod kita, O Diyos. No matter what the cost, Panginoon, I'm willing to pay the price of my obedience to you sapagkat pinangahawakan ko, O Diyos, na ang biyaya mo ang magtatawid sa akin, ang magdadirect sa akin sa anumang landas na nais mo sa aking buhay. And I hope, Lord, hindi ako mabuhay na puno ng sama ng loob, anger and bitterness and jealousy, or whatever it is, Lord, sa aking puso. Because I know, Lord, by your grace, by your divine power, meron ako ng lahat ng bagay. This is a yes and pray in Christ's most precious name. Amen.